Sa aton padayon, magabasa kita na isang aton nga pagatunan sa buong gabi. Ang aton nga pagatunan makita sa 2 Timothy chapter 2 verses 14 down to 26. Wala pa makamugarog yung kapoy. Pwede ta ka mo pakabayon sa pagtindog. Magtawag kita sa pulang sa buhay. Verse 14 of 2 Timothy chapter 2. Remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words, which does not no good, but only ruins the hearers. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness. And their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth, seeing that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some. But God's firm foundation stands, bearing this seal. The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So flee youthful passion, and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart, having nothing to do with foolish ignorant controversies. You know that they breed quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil, and being captured by him to do his will. Opti kami langit mga amay sa siningang gabi, sa amon nga pagpamalandong sa inyong mga pulong. Kaya pangabay ginamon ang imong balang Espiritu sa paghatag sa amon sa kaalam, na sa diin samtang nagatuon kami sini. Amon maintindihan ang mga espiritual ng mga butang nga buot nimo ipaghambal sa amin. Minamon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makapungko na kamo sa liwat. So, una sa tanan, nagkalipay gid ko kag nagapasalamat sa Ginoo nga gitagaan ako sang Dios sang pribileyo nga makatindog sa tama ninyo diri sa buong. So, may nakita ko diri nga mga taga Carlota, no, Pastor Chris, ni Pastor Chris. May gabigid sa inyo kag ang Ginoo gid magapakamayo sa inyong pagkadto diri. Kag sa taga diri man sa Kabugwason, may mga nakita ko diri, no, si Manay Lopez, nakita ko sa liwat, no, kag mga ubod pa. Nasa mga people na taga diri, may gabigid kag ang Dios magapakamay sa inyo. Ang atong subong event sa ako na batian, this is revival event. Kag sa word nga revival, ato na ini pamalandungan, sa English pa, ang re means again. Ang Bible
means life. Okay? Kung silingon, revival means magkabuhi liwat. Or mabuhi siya liwat. On my life, kag magipasayas kita sa revival means nadulaan siya life, pero buhi on siya liwat. Masilingon dumabanhaw siya nakon sa kabuhi. Pero pwede naman ma-refer ang revival sa mga non-living things. Okay? Ang mga silingon sa revival sa mga non-living things nga ang mga butang hindi na magamit. Okay? Ang mga butang na hindi na magamit kag tinluan kag i-condition liwat kag pwede na siya liwat magamit kag magamit na siya, amo na ang ginatawag nga revival. May mga butang nga hindi na magamit, ara na sa kilid-kilid, kag ginababayan na lang, iba niya na inaboy na sa basurahan. Pero kung mo siya paon, nagtiluan, ugasan mo siya, trapuan, pwede pa siya magamit, di ba? Okay? Ang non-living things nga revival, ibasahan ko di kita mabase sa diri sa may 2 Timothy chapter 2 verse 20. Silingan diri, now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Some for honorable use and some for dishonorable. Doala ni kabutang, ginabal niya. May mga butang sa atong balay nga ginagamit siya for honorable use. Ang isa naman, ginagamit siya for dishonorable use. Kagina, ginbasa na namon sa likran sa iligay mo. May mga gamit sa balay nga ginagamit siya para ordinary nga paggamit. Pero may mga gamit sa balay ninyo nga ginagamit siya para sa ginatawag extraordinary nga paggamit. Ang masilingon, magsiling ka ganit ordinary, ang masilingon, ginagamit siya adlaw-adlaw. Pero kung mga extraordinary, ginagamit siya sa mga occasion like birthday. Ano pa? Kung may bisita, ginapagawa na siya ang mga butang nga extraordinary. So kung tanawin mo, ato ni patpaton ang mga butang sa balay, may tatlo ako nakita. May tatlo ka klases ang gamit. Ang una, ang gamit nga wala na ginagamit. Ang masilingon, never use, wala na ginagamit. Ara-aranda, sa igan. Nayabukan na, misulod sa sako, nayabukan, ara-aranda, wala ginagamit. Ang ginagamit siya sa ginatawag ordinary use, amo na siya ang ginagamit adlaw-adlaw. Okay? Kag ang ginagamit sa extraordinary nga paggamit, amo na iyang ginabutang sa aparador, ginabutang sa karton, kag ginabutang sa kabinet, kay ginatago, kay ginapagwa lang na siya kung may birthday o kung may okasyon. Ang buot singanon mga kautoran sa siningagabi, ang revival para sa kabuhi mo, o kung ang revival sa ginatawag ng living things, parehas lang ang pag-sindis. Kay kung kisa, bisan buhi kita ng mga tao, pero ang aton kabuhi, daw wala pulos, kag wala ginagamit. May mga kabuhi man na ginagamit siya for ordinary use, ordinaryo lang. Pero may mga kabuhi na ginagamit para sa ginatawag extra or special occasion. May gitala ako diri nga mga baso, kag pwede gini naton i-illustrate. Dari lang ko dari lang are. Kung ka mo mag-identify, mamangkot ko sa inyo, kanyo give a category kung ano ni siya nga klase. Useless, kag ordinary use, o kung extra ordinary use. O kung sa useless, o kung sa dishonor, o kung sa honorable use siya. Sa inyo, din siya nabahin. Ini. Common or ordinary use. So, masilingon sa
ordinary lang siya. Okay? Agree ka mo sila? Sino mag-agree sa pangkamot? Ordinarios. Ako agree ko. Agree ko, okay? Correct ka mo, okay? Correct si Manay. Okay? Ordinary. Tandaan nyo ang ordinarios, ha? Ordinary. Okay? Ang ikaduwa nga paon ko, are, para sa inyo, ano sa anong isa nga kategory? Useless, ordinary o extraordinary? Sino sa extraordinary? Sa mga mod? Wow. Agreement ko. Extraordinary. Kaya hindi ka mga butang, nga extraordinary, use ni siya. Kay, kung gamiton mo siya sa ordinary, lasing ni siya mabuka. Pero ang katahog niya, para sa pang-special occasion. So therefore, nabilong siya sa extraordinary. Okay? Very good. Kabay hindi mabuka. Okay? Dali lang. Ari naman. Tatlo lang. Kung nga ipakita. Hindi ko pagdalo ng isa. Tatlo lang anay. Ari lang ha, tatlo ha. Tandaan nyo na. Okay. Ari naman, buka siya. Buka. Kita niyo buka. Tapos sa sulod, iggo. Kita niyo iggo. Then siya nga kategory, useless, extraordinary, o ordinary. Useless. Ang useless, diin kinabutang. Sa basurahan. Sa basurahan kinabutang. Kaya kung sagi mo pa na display sa aparador, pagutok-gutok pa na ang mga useless, wala man pulos. Ang word ng useless, wala pulos. Kamabi? Wala pulos. Tatlo kaklases ang baso, ang isa pang extraordinary, ang isa pang ordinary, ang isa useless. Ang extraordinary, although extraordinary ni siya, pero kung madamage ni siya, ang resulta niya sini, anong resulta niya? Damage. Makonsider siya, although pang extraordinary siya, pero magkakadto siya sa din. Ordinary o useless? Pwede diba? Pwede sa ordinary, pwede pa niyo magamit na adlaw. Napala na yung ano. Pero mahuya ka niya sa imong bisita kung extraordinary mo pa sa Japon. Correct? Kaganogol man nga useless na lang kay pwede pa man no? Pero kalaban ng sine, sa lamang kwarta, useless na sa dayon. Tandaan niyo na? Okay? So dito nila sa pagdalon. Anda ko nga pamangkot, mga kauturan sa sininga gabi, kamusta ang imong nga life? Sa diin kada nga kategory? Sa useless? Ordinary? Or extraordinary? Kabalo ka mo nga ordinary man, kag extraordinary, pwede siya maging useless. Kung madamin siya. Kung di siya mahalungan. Di karon, diin karon ikaw. Kagano ba ang gusto sa Diyos sa imo? Amo na ang revival. Kung maintindihan mo na, amo na ang revival. Kaya ang gusto sa Diyos nga hindi ka maging useless. Gusto sa Diyos nga hindi ka maging kaangay sini. Pero in reality, damo-damo sang tawo nga nanging useless sa tabangan sa Diyos. Wala pulos sa tabangan sa Diyos ang ilang kabuhi. Kaya anong remedy mga kauturan? May remedy pa ba kung ang kabuhi mo useless sa tabangan sa Diyos? May remedy pa mga kauturan? Kaya pati ang basura, silingan din sa nagapangulikta, badami harang nga tracking diri sa Bacolod, yung mga basura, siling niya, may kwarta sa basura. May kwarta sa basura. Kaya bisan pa basura ni, kung imuon mo ni siya, limpyuhan mo ni siya, kagimuon mo naman sa something nyo, sa imong mga kabuhi, di ini nagalin. Anong tawag sini sa inyo sa naligad? Dito sa basurahan? Useless.
Correct? Pero may nagkuha, may nagpulot, kag may naghugas, kag may nagkating-kating, kag amo na nang itsuraya subong. Pang ano na ni subong? Pang extra ordinary, pang occasion siya. Kita mo ari na ni subong sa altar? Kabalo ka mo may ini nga space dire. Very important niya nga emphasize sang lugar. Kay diri mo makita ang ngalan ni Jesus, diri mo makita ang iyang altar. Kag kung magatubang ka da, something nga feel mo nga nagatubang ka kay Jesus. Pero nga ang diri ni gitutang. Ano ni siya? Ang meaning sini. May kapuslanan ni wala. Kay kung wala ni kapuslanan, wala na di gitutang. Amen? Nangay utang mo na di wala mo na pulos. Pero ang nag-obra sini para sa ila, bisa naghalin ni siya sa useless, pero subong pang extraordinary na siya. Kaya mo na ginatawag na revival. Palagpakan natin ba yung revival? Mga kauturan, bisa kang imong kabuhi, kaangay sining, ang ginatawag useless para sa mga tao, para sa imong pamilya, para sa imong abyan, para sa imong mga classmates. Useless ikaw, kag useless ikaw sa tubangan sang Dios, pero kung ining nga klase kabuhi na useless, isurrender kag ibalik mo sa Ginoo, kay ang Ginoo amo ang creator sini, panamion niya niliwat. Amen. This is your life. This is your life amo ning imong kabuhi. Mga kauturan, ang Dios makasarang maghimo sang imo tagipusoon, nakasarang siya maghimo sang imo nga kabuhi. Kay nagubain na, masarangan niya na liwat kayo hon. Amen? Kag magamit liwat. Kung may mga cellphone ka mo, kag kanami namin, tapos naguba, di nyo daloon ang inyong mga cellphone para ma-revive siya. Sa manong kayo, kung may motor ka mo, madamit siya, maguba, di na siya magandar, di mo siya daloon. Sabi nga di ko, kung ang inyo tagipusoon, kung ang inyong nga life, nami-nami na sa una, sang gintuga sang Diyos, kaangay sang nagtuga ang Diyos, kagina sa drama, nga nami-nami ang paghatag isang kabuhi sa tao, pero sa mulihin, natimtar siya sa gwapo, kay damo kwarta, kay may motor, may balay, nadala siya, sa mulihin, naguba ang iyang kabuhi, naghilibion siya sa iyang problema, karon ano ang iyang solusyon? Diin siya madangop. Diin siya magadto. Para nga magamit kag ma-revive siya liwat. Oh, sa ospital ko sa doktor. Tama. Kung nagbalatian ng imong pisikal nga lawas, gadto ka sa doktor. Pero kung naguba ang imo nga tagipusoon tungod sa mga kalibutanon nga temptation sa kalibutan, kag nadala ikaw, kag na-damage na, kag naging useless ka na, diin ka makadto. Magabalik ikaw dapat sa Dios nga naghatag sa kabuhi. Magabalik ikaw dapat sa Dios nga among source ng imo nga tagipusoon. Kay siya lang ang naghatag sina, siya ang nakasarang sa pag-obra sa imo kabuhi, siya ang nakasarang sa paghatag sa imo sa tagipusoon, but nagubain na, siya man ang makasarang mag-restore o kung mag-revive sila. That is revival. Ang revival hindi naton makita sa simbahan. Ang revival hindi naton makita sa pastor. Ang revival hindi naton makita sa mga gwapo kagwapa ngayang people. Ang revival makita lang gid naton sa kay Ginoong Hesukristo. Amen. Siya lang ang makatag revival. Ini tungod si Pastor Tabi gwapo, si Pastor Chris gwapo man, Pastor Jason gwapo man. May revival sa church? No! Wala revival! Bisa na mga young people, diri puro gwapa, nga mga young people, nga mga lalaki, ang pagsimba, pagkanto nila di, nagkanto sila yan itungod kay Jesus, nagkanto ni sila yan itong gusto nila makita ang mga gwapa, ang mga young people, especially ang taga Carlota. Walang revival nga matabo! Na! Wrong motive na siya sa tubangan sa Diyos. Kag nangin, rival sa tubangan sa Diyos. Kaya ang gusto ganit sa Diyos, siya lang ang imong kalapitan. Kung mangayo ka bulig, dapat sa iya ka lang mangayo. Hindi na magagi-agi makakay sinuto. Nga masiling ka pa yan, Pastor Chris, may kumpisar ko sa imo. Nangawat ko gab ikarbaw.
Mati si Pastor Chris, si Basiling mo na nga, hindi nang kapuso kung iyaon na to. Muna yung broker pa si Pastor. Umakunta. Oh, kung isa, tungod sa inyo, ang pastor nadala pa sa temptation. Kaya wala revival kung magsalig ka lang sa tao. Diin ang revival nag-aabot, kag diin ang revival nag-ahalin. The source of revival is only Jesus Christ. Siya lang ang dalan, ang kabuhi, kag ang kamatuoran, wala sang may makapahanumbalik sa Dios kung hindi paagi sa iya. Amo silingon, there's no revival without Jesus Christ. Revival ginapangita ta si Jesus ang sabat. Amen. Kung guba ang imong kabuhi, subong tungod sa mga problema nga wala tuo nga mga problema, may sa kilid, may sa tuo, may sa wala, may sa tubang, may sa likod pa mga problema. Mautoran, the answer is Jesus Christ. Amen. Mga estudyante, kung wala tuo ang inyong problema na sa eskwelahan, problema pa sa balay, problema pa sa church, problema pa sa inyong mga abyan, mautoran, kung naguba ang kabuhi mo tungkol sa ibang nga tao, hindi pagbasula ang ibang nga tao, ang hambal sa Ginoo, palapit ka mo sa akon, kamo nga nagaproblema, ginabugatan kay kaginabudlayan, kay papahuwayon ko kamo. Sino na nagambal? Si Jesus. Amo na ang revival. Nga ang imong kabuhi nga guba, kung nagpalapit ka kay Jesus Christ, kay uhon niya ang imong nga tagipusoon. Ano si Basiling gabi? Problema mo. Ano problema mo? Kay may nag-utang sa akon, wala kabayad. Dali di, palapit kay Jesus. Basiling si Jesus, para masulbar ang imong problema, hindi na lang siya pagsukta, pagkalipatin na lang na. Okay? Kung may nakasala sa imo, tapos akig-akig gagit, kung magpalapit ka kay Jesus, anong laibyan ni Jesus sa imo? Patawaran ang nakasala sa imo. Lord, patawaran mo siya? Ano pagid? Kung nahisa ka, sa mga pagkabutang sang iban nga tao sa tupad mo balay, tapos galain buot mo sa ila, kung magpalapit ka kay Jesus, anong bali Jesus kay sa imo? Hindi ka magkahisa. Tuluan niya ka sa mga dapat mo himuon, agod nga magnami ang imo nga kabuhi. Pero kung sa tao ka magpalapit, tandaan nyo na yan, kung may problema ka mo, kung magpalapit ka mo sa inyo abyan, for example, may nangutang tapos wala nagbayad, palapit ka sa abyan mo, Meg, ano ang problema mo sa isugib na sa akon? Meg, si Juan wala, nangutang sa akon, wala siya nagbayad, din siya, kita pungulong ta. Bibilangan mo na ni mga kadlok, ali ko. Oh, teka ron, sa nakita mo siya, ginlabo mo siya, ano matabo sa imo? Dako na ka pulis, dalon sa prisuan, nasolbar problema mo? Wala nasolbar yung problema, na gano? Tugang. O, kita mo si Kayo na, tugang. May atunto na katraso sa imo. Tapos, isumbag ka na muklan gid. No gid ka kay nanay mo. Si nanay mo naman, pato armas! Paginaon na siya, din siya oh. May mga damo ko mga friends sa una nga isog-isog. Tapos ang ilang nga nanay, musugidan sa ilang problema. Ilang konsinting, ilang kabataan. Teka doon nila to, ang trouble, labuon nila, tiruhon nila. Pag matiruhan nila, din sila makanto. Malagyo naman, layas. Pag itaong ka pulis, pag madakpan, din sila masulod. Presuan. Ang pamangkot, nasolba rin ang problema? Pero kung si Jesus sa imo palapitan, pag magsiling ka nga may problema ka, mangkoto ka ni Jesus, ano problema mo? Lord, gibayaan ko sa ngapon ng partner, tanongin mo ko sa iya. Ano ang bali Jesus sa imo? Kung nagbiya siya, pabulaga lang siya. Hindi ka lang mangita iba. Oh, kaya nyo? Kaya nyo na? Ama ni Jesus? Ama ni Paul? Nga kung bayaan ka sa imong partner,
Pabulaga lang siya, pero ikaw, hindi ka gid mangita iban. Kaya kung mangita ka iban, makasala ka adultery. Yung, hindi mo kayong people sa kanalog. Tapos, so, kita ka kay pastor, ha? Oo. Amo silingon, mamove on ka lang sa imo mo ng advice. Pero, kung magpalapit ka sa imong amigo, sa imong mga biyang, sa imong pamilya, sa imong barkada, daniblock, danta ka? Sino itong iyang ginukdanaw? Oh, isog. Sa nakita niya dito, itong ginukdan sa iyang partner, gindakop niya sa buhok, pag tampaso, karoon na busy ang guya, report sa polis, sino ang may problema? Ikaw nga nagkastigo sa iya. O kung ipatay mo man, itiro mo man, ang imo problema wala madula, nagdugang ka. Amo na, nga ko ng problema sa tao, nagadugang, kag nagadugang, samtang gadugay. Samtang gadugay, kag nagadugang, ang problema, ang resulta, useless ang kabuhi. Di gusto niyo mga useless kung saan ang inyong kabuhi? Marimidi ko sa mong. Diin kita makadto. Palapit kita kay Jesus Christ kag maginulsol sa atong mga sala. Surrender sa atong kabuhi. Masiling kita, Lord, gina-surrender ko nga ako nga tigipusoon sa imo. Wala na gikuya sa mong Lord. Wala na gikuya. Buligi ko. Ano ang basa ang Jeremiah 33 verse 3? Panawag ka mo sa akon, kay ako mag-isabat sa inyo. Kag ipakita ko sa inyo ang mga dalagko ng mga butang nga wala pa ninyo makita sa inyong mga kabuhi. Panawag ka mo sa Diyos. Kung ano man ang inyong problema sa inyong kabuhi, nga daw kaangay useless ka mo sa tubangan sa tao, sa Diyos, sa kay Jesus Christ, wala sang useless para sa iya basta ang kabuhi kinasurrender sa iyo. Kay kaya iya tagaan ikaw sa bag-o nga tagipusoon nga hindi na useless kundi matinumanan. Sa tubangan sa Diyos, ang importante magamit ka sa Diyos. Kay uhon niya ang imo kabuhi sa tinutuyok gamiton niya ikaw. Kangay sining. Kontinlo ini nga baso, ginagamit ni siya pang extraordinary kag ginagamit naton. Nga ginagamit naton kay tinlo siya. Amen? Tinlo siya. Amo man ni ang pang-ordinaryos. Ginagamit naton siya adlaw-adlaw, kag adlaw ginatiluan naton siya para gamiton. Okay? Ang imo kabuhi, gusto sang Dios nga tinluan kag tinluan niya para gamiton ito. That is revival. Tinluan ng imo kabuhi para nga mag-perform ka sa pagpagamit sa iya. Gamiton niya ka. Kita niyo kagina sa pagsugod? May nag-opening prayer, may nag-worship din, may nag-perform sa mga drama kang special number. Amo to ang mga tao nga ginatawag, ginagamit sang Dios. God is using them because they are not useless. Ang bisan ano kasimple nga butang nga imo ipagamit imo kabuhi sa Dios, either nangamuyo ka da, nag-dance ka, nag-sing ka, nagkanta ka, o kung nagdrama-drama ka da, basta ginagamit mo na siya sa Ginoo, kag ginahimo mo ang imo pinaka-the best para sa Ginoo, ginagamit na sa Dios nga extraordinary. Ako nang baleri sa verse sa verse 15, siling niya, verse 15 sa aton nga text kanina, do your best to present yourself to God. Ako silingon, do your best to present yourself to God. Imoa ang pinaka-nami nga masarangan nimo sa pagpresentar sa imo kabuhi sa Dios. Sa anong rason? Sa rason nga siling nga diri, as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly dividing the word of God. Nga hindi ka kinahanglan magkahuya sa imo nga performance sa Dios. Kung ginahimo mo ang pinaka-the best mo para sa Ginoo, hindi ka dapat mahuya
sa Ginoo. Ikabalo ka, the best mo ang imo ginimo. Mahuya ka lang sa Ginoo kung pasapayan ng imong pagtindog. Paghalad sa imong kabuhi. Like example, kung praise and worship team ka, dolaw-lahog ng imong pagtindog, mahuya ka sa Ginoo. Kung ikaw ang nag-special number, kaglaw-lahog lang ang imong pag-render sa special number, mahuya ka sa Ginoo. Kung ikaw din nagawali, tapos law-lahog lang ang imong pagwali, mahuya ka sa tubangan sa Ginoo. Wali-wali ka pala. Kung ikaw guitarist, kung ikaw player sa mga instruments, tapos do sa wala lang, bisan nga sinumbalik na, okay na yan, pero hindi nakatukar. Mahuya ka sa Ginoo. Correct? Ano, abi ko ng imong biya, kag ang imong binalangga ga pamatit sa imong performance, kaya tanaw sa imo, tapos doon ka pigaw gin. Sa nobya mo lang, huya ka na. Alam mo, abi, imong ang imong nobya, tapos ang imong pa ng imong asawa, ga pamatit na, tapos gawali ka din. Tapos ga kiniwi ang imong mga grammar, tapos ang asawa mo, mayo sa grammar, pagkatapos, ano man to yung kinin mo, wali mga kiwi-kiwi mo ito yung grammar man. Tapos tayo masilig na maya, nahuya ko galisin mo, kaya di nalipat ko mo. Nahuya ka. Kailangan mo mag-render ka sa Diyos, totoo da. Amen? Amen. Kaya para matulong sa Diyos. Kaya number 1, gintinluan niyang imo kabuhi. Wala niya gintinluan ang imo kabuhi para wala sa purpose. Sino sa inyo kapanghugas pinggan ka na daw nga wala man ang purpose? Hugasan, pagkatapos adlaw, hindi pa gamitin tapos hugasan naman naman. Oh. Sino sa inyo may bayo, tapos labahan niya subong, tapos ibutang naman sa kilid, tapos adlaw labahan niya naman wala pagamit, tapos butang naman sa kilid, tapos laban, dasun nga adlaw, labahan niya naman liwat, kinaglago ng para siya lago na, tapos hindi naman pagamiton, butang na labos, tapos dasun adlaw, ginlimpiwan niya, tapos wala king gamit. Gilimpiwan niya liwat, tapos wala niya liwat yung gamit. Gilimpiwan niya liwat, wala niya maging gamit. Ano ka po ang? Nangamudlay ka sa wala sing? Pulos? Correct? Ang Diyos kung mga budlay siya, nagapangabudlay siya, nga may kapuslanan. Kung kintinuan niya ang imo kabuhi, dumduma nga napatay si Jesus Christ sa cross, sa pag-ula sa iya hamiling nga dugo para limpiwan ang imo nga tagipusoon nga ang imo mga sala hugasan niya pamagi sa iya hamiling nga dugo kag karon nagtuo ikaw nga si Jesus Christ ang imong Ginoo kag personal imong mga manluluwas tandai nga ang imong kabuhi limpyo na sa tubangan sa Dios. Amen? Limpyo ka na pamagi sa mga pulong nga ginambas sa Dios. John chapter 15 verse 3. Basahon ta. Sino nga dre, John chapter 15 verse 3. Sa inyo mga Biblia, pero kung wala, okay lang. Ano ginambas ang John chapter 15 verse 3? Sino nga dre, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Ano mo silingon? Matinlo ka na subong paagi sa mga pulong na akong ginahambal sa imo. By the power of the Word of God and by the power of the blood of Jesus, you are now clean because you believe on the Lord Jesus Christ as He is your Lord and personal Savior. Sino diri ang nagatuo kay Jesus Christ? Nga siya si Jesus ang iyang personal Savior and Lord. Amen. Because of the Word, tinlo na kamo. Kag tandain ninyo ni, wala ka mo gintiluan para nga hindi gamiton. Tandaan nyo na. Wala ka mo gintiluan sa Diyos para hindi gamiton. Gintiluan ka mo para gamiton. Amen? Amen. Amo na ang rason na hindi ka mo magkahuya-huya sa pagpagamit. Yes. Kung pwede pala ma-intra ka mo sa praise and worship team, kung pwede pala ma-intra ka mo sa choir, kung pwede pala ma-intra ka mo sa mga drama, kung pwede pala ma-intra ka mo sa mga scripture reader, mga ano pa na mga opening prayer o kung ano pa na mga activities sa church, kaya para magamit ka mo sa Diyos. That is revival. Kung hindi ka mo magamit sa programa sa sulod sa church, may program pagin sa ginatawag outdoor. Ano na yung program about sa outdoor?
pwede ka makaupod sa mga evangelism team na nagalakad sa ibang nga lugar kag magwali sa mga balita. Para magamit ikaw. Bisan ikaw na lang itong tagbitbit sa Bible. Bisan ikaw na lang itong tagbitbit sa mga pamahaw to para sa kabataan. O kung matulog sa tricycle, kung malang-alang sa saka sa bukid. O kung ikaw na lang ang manaw bit-bit sang payong nga basin palang magulan. Madala kita payong, ako madala. Bisan amo na lang na ang inyong pagserbisyo sa Ginoo ginakabig sa Dios extraordinary. Sino ba diri ang wala involvement sa church? Ha? Hindi pa uli ang tanan. Patinlui ang imong kabuhi kag ipagamit sa Dios amo na ang ginatawag revival. Wala sang revival kung wala sang may nagpalimpyo. Kag kung nalimpyuan na siya, kag wala nagpagamit, wala di akong revival. Ang revival na ginahambal sa Bible, nagpalimpyo ikaw, kag nagpagamit. Diyan gani ang pang-extraordinary. Are, di ba? Are ang useless. Ang extraordinary, kung higko siya, I tell you, hindi siya magamit. Hindi pa siya diapon magamit. Mintras, hindi siya malimpyuan. Kinala mo siya na hugasan dito. Nga, gibutangan ko ba ito? Kita niyo ba ito? Are, oh. May tubig to, sino ang mabulog na inom? Ipakita ko sa inyo, sudlan tubig. Pwede maliyog? Buta ka ito tubig. Arang tubig daw. Okay. Are. Isa ni siya ka ehemplo nga bisan pa ang extraordinary kung hindi magpalimpyo, hindi sa Japon magamit. May tubig na. Sino na wow? Tagaan mo pa ba hindi? May inom ka na tubig, wow ka, may inom ka tubig, tagaan mo ka ba hindi, di ba ka? Sa ibang gani, mabakal ka pa tubig. Ikaw mainom, mabakal ka pa? Tagbilang tubig sa kabaso sa, ng masyena. Piso, di ba? Mabakal, babayad pa ka piso, mainom ka lang. Aray, mainom ka, tagaan mo ka ba hindi? Pero sino mainom? Mayaran din ang gusto mag-inom? Anong rason hindi ka mo mag-inom? May 20 pa ka mo. Anong rason? Mahigko! Kag bisan pang extraordinary ang baso, kay tungod mahigko, hindi ka gin mag-inom, bisan pa ilan pa ka. Kabala ka mo ang inyong mga kabuhi, bisan ano sa inyong kagwapa, kagwapo? Bisan ano sa inyong kagwapa, kagwapo? Hindi ka mo magamiton sa Diyos. Bisan ano ka namin sa inyo tingog? Bisan ano sa inyo kaalam? Bisan ano sa inyo katalented? Kung ang kabuhin nyo, kalimutan ng Japon, yung nagpakasalan, hindi ka mo pagamiton sa Diyos. Nga, ilang post ka mo sa Diyos? Kaya nga isang, kaya nga isang baso nga wala na pulos. Kaya boy na lang sa basuran. Kabala ka mo kung di niya boy, ang tao nga wala nalimpyuan, kag hindi na magamit sa Diyos, sa impyerno. Sa impyerno niya boy. Hindi lang sa basurahan, kundi sa impyerno. Di ba lang basurahan, ginasunog? Sino ko balo ang basurahan, ginasunog? Ginasunog ng basura. Okay? Ang inyong kabuhi, kung hindi malimpyuan, iaboy sa impyerno, masulogin nyo ka lang. Mag-aantos ka mo dito. Kaya hindi ka mo magamit sa Diyos. Pero kung magpagamit ka mo sa Diyos, ang una ninyo ngayon, isurrender ang inyong kabuhi sa iya, kang magpalimpyo ka mo sa iya. Sila isang 1 John chapter 1 verse 9. Kung ginatuad ninyo ang inyong mga sala, ang Diyos matutunggid sa pagpatawad sa inyong mga sala kapag limpyo sa inyo, halin sa inyo pagkadik matindog. Tinluan ka sa Diyos. Pero una, ang kondisyon,
hinulsol sang imo sala. Magpanumbalik ikaw sa Dios. Mangutoran before ako mag-close. Sino sa inyo nakabatyag nga inyo kabuhi wala pulos subong magabi? Pag sino sa inyo kabatyag nga inyo kabuhi hindi pagamiton sa Dios? Mangutoran, wala sang kabuhi nga hindi pagamiton sa Dios kung ginasurrender mo ni Say. Kung nabatyagan mo subong nga wala pulos sa imo kabuhi, base kulang ikaw sa pag-surrender sa kabuhi mo sa Ginoo. Kag kung nabatyagan mo subong nga wala ka pulos, kaya mo na ang bali nanay mo, wala ka pulos. Kag nabatyagan mo nga hindi ikaw magamit sa Dios, base kulang ikaw sa pagginulsol sa imo mga sala. So kung gabi, tagata ka mo chance. Dangop ka mo sa Ginoo. Ako ang ikaw makasasala. Bato na si Kristo Jesus bilang imo Ginoo kapag sila mo mga luluwas. Kag ginulsuli ang imo mga sala. Kag surrender ang imo mga buhay sa. Nga magasiling ikaw nga, Lord, I offer my life to you. Magalukok kita sa aton mga ulo. Tagaanta ka mo sa 3 ka minuto nga mag-istorya sa Dios subong. This is your chance. This is a moment nga ang Ginoo nagpamatig sa iyo. Amo ning tinion ang Dios nagahulat sa imo desisyon nga magkalapit sa iyo. Istoryaha ang Dios sa imo nga tigipusoon. Istoryaha ang Dios subong sa imo nga espiritu. Magpalapit ikaw sa iya nga paubos sa imo kaugalingon. Nga nagakilala nga ikaw makasasala. Kagang imo kabuhi wala sing kapuslanan. Kagang imo kabuhi hindi magamit sa Dios. Ako nga ang imo kabuhi wala sing pulos. Pero kilalaha nga ang Dios napunan sa gugma, napunan sa grasya kag katutong. Nga kung isurrender mo ang imo kabuhi sa iya, matunon niya ikaw. Kung isurrender mo ang imo tigipusoon sa iya, matunon niya ang imo tigipusoon. Kag kung buka ang ina nga tigipusoon, tagaan niya ka sa tigipusoon nga bag-o. Kabuhi nga sa diin mangin mapuslanon, kag kabuhi nga magamit sang Dios. Sa sini nga tinion, gusto sang Dios nga mag-surrender kita sa iya. Gusto sang Dios nga ihalad naton ang aton nga kabuhi sa iya para gamiton niya kita. Ang Dios gamahanan kag makasarang siya sa paggamit sa aton. Ang ginahulat lang sang Dios ang mag-surrender ikaw. Kung para sa imo na wala pulos ang imo kabuhi kag wala ikaw talent, ang Dios makasarang maglimpyo sa imo kag maghatag sa imo sa mga bugay, makahatag sa imo sa mga talents para gamiton mo sa pagalagan sa iyo. Ay importante sa mga gabi mag-desisyon ikaw. Ang desisyon nga tama importante para sa imo kabuhi. Paganoy na ang magpaubos sa tubangan sa Ginoo sa mga gabi. Nga magasiling ikaw, Lord, ako isa ka tawo nga makasasala. Lord, ako isa ka tawo nga wala sing pulos. Lord, ang akon kabuhi hindi mapuslan. Pero hindi nga kabuhi, ikaw ang naghatag sini. Hindi nga kabuhi, ikaw ang nagregalo sini sa akon. Ganit patawara ako sa akon mga sala. Kag ginahalad ko subong sa imo ang inyong kabuhi. Makuturan ko nag-desisyon ikaw sina nga desisyon. Kay surrender nimo ang imong tagipusoon kag kabuhi sa Ginoo subong nga gabi. Ang Ginoo nagasiling sa imo, sugod subong nga gabi matinlo na ikaw. Sugod subong nga gabi ang imong tagipusoon bag-o na. Sugod subong nga gabi ang imong kabuhi bag-o na. Sugod subong nga gabi ang imong kabuhi pagagamiton na sa Dios. Sugod subong nga gabi ang imong kabuhi mangin mabinungahon na. Magatindog kita sa pangamuyo sa sining gabi. Let us come to the Lord in prayer. Mag-pray kita, manawag kita sa Ginoo. Tawagon naton ang ngalan sa Ginoo. Kay ang Dios nagasiling, panawag kamo sa akon, kag ako magasabat sa inyo. Kag ipakita ko sa inyo ang mga dalag ko nga
Pasinggin kita for 3 times. Jesus, Jesus, Jesus. Kag mga muyo kita dungan. Ready? Start! Jesus! 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 Lord, salamat gid sa sining gabi. Salamat Lord sa imo nga pagpatawad sa among mga sala. Salamat sa imo paghalad sa imo kabuhi dito sa cross. Salamat sa paghula nimo sa imo hamiling nga dugo dito sa cross para sa pagbayad sa among mga sala. Lord, kami makasasala. Kami nagakinahanglan sa imo pagpatawad. Patawaran kami o Dios. Patawaran kami, naglimpiwi kami Ginoo. Imuang ang among tigipuson, maging mabutli sa imo atubang. Wa Lord, ang tanan nga dagda sa sala sa among tigipuson. Wa ang tanan nga dagda sa sala sa among mga pamuluna, maagi sa gahom, sa imo balaan nga dugo, sa nagiling dito sa cross. Lord, patawaran kami sa among mga sala. Lord, kagina-surrender namon sa imo ang among kabuhi. Kinahalad namon sa imo, Lord, ang among mga sinagabi. Patuna ang among tigipuson, Lord. Patuna kami, Lord. Patuna kami, gamita kami, Lord, sa imo nga ministry. Gamita kami, Lord. Gamita kami. Kay kami, Lord, nag-surrender sa among tigipuson. Imo, Lord, ang gusto nimo, imo sa among kabuhi. Ang imo mga plano, magtinutuyo, matigayon. Kaya tumang, Lord, ikaw nagtawag sa amon, nagpinto sa amon. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Sinagamin, Lord. Ikaw mo ba din kami, Lord, sa amon pinakilala. Kaya ikaw may gugmaon. Nagtuntong magmaluluyon ng Diyos. Para sa amon, sa iyong mga kanakan, sa iyong mga katawhan. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat kayo sa lahat ng Espiritu Santo. Na mamagi sa iyong pagpagikot. Mamagi sa iyong Lord na pagtando sa among tigipuson. Para sa pagbukas nimo sa among mga namato naman sa buhay. Panginoon Lord, ang pribileyo, ang pagkawag, ang pagpili nimo sa amon. Salamat kayo Lord sa sinyang gabi. Sa mga buhay na naman Lord. Ang imo nga ng Espiritu Lord, magtando. Tanan ka magkaya. Sa siningang gabi Lord, kasama mo mo Lord, umiyak. Kaya hindi malimpiwan yung ilang mga buhay. Oh, Jesus, hallelujah. Jesus Christ, Jesus. Jesus, thank you. Thank you. You are the Lord over our lives. You are our Savior. You are our King and Master. Oh, walang sa iyo posible sa iyo, Lord. Pati ang buhay naman, walang sa iyo pulos. Imo, hindi ko kapagbuhos. Kapag extraordinary ini para sa iyo. Kapag gamitin mo, Lord, para sa mga special, mga occasion. Oh, Lord, sa iyo. Maghahari ka ang presensya. Magkamanawa ka rin nila sa iyong kinariyan. Kag mag-aabot din sa amon. Ang kinariyan. Nangyari sa amon. Sa amon, Lord. Sa amon sila na sa amon. Amoy na mo, Lord, yung wala mo sa manalang. Ang mga batang sa kaluwasan. Ang mga inlimpyo. Pag magamit mo, Lord, sa iyong mga Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Amoy na mo, Lord, sa amon. Ang imo mga mulo. Ang balita ni Kristo Jesus, Lord. Ang galing. Ang imo mga mulo. Ang amon na tayo. Ang amon President. Vice President. Senator. Congressman. Mayor. Lord, kasi tahan ka sa With the word. Pagkakaadok